Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa kung sino ba ang ituturing natin na tagapagtanggol natin. At ang sagot sa tanong na iyan ay ang dapat na ituring natin na tagapagtanggol natin ay si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang isang Muslim, tinuturuan tayo ng Islam na kahit saan man tayo malagay na kalagayan ay isipin natin na kasama natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung nasa kalagayan tayo na may biyaya tayo, galing yun sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung nasa kalagayan naman tayo na nahihirapan tayo, isa yung pagsubok para sa atin, para tignan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung pananampalataya natin. Kahit saan man tayong kalagayan, nasa kalagayan tayo na may biyaya tayo, o nasa kalagayan tayo nahihirapan tayo, tandaan natin na kasama natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala at siya lang yung nakakaintindi kung ano yung sitwasyon natin. At kung nandun tayo sa nahihirapan na tayo, humingi tayo ng tulong kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paanong paraan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surah Al-Baqarah, ayah number 153, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. O kayong mga mananampalataya, humingi kayo ng tulong kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagtitiis at pagdarasal. Ibig sabihin pagsasala. Tunay na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay lagi nang nasa panig ng mga matiisin. Ganun tayo humingi ng tulong kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung gagawin natin yun, ang pinakamagandang tulong ay galing lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung magsisikap tayo na makuha yung pagtanggap at pagmamahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bibigyan niya tayo ng gabay para makatakas tayo doon sa paghihirap at pagdurusa na nararanasan natin. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surah At-Talaq, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ang ibig sabihin ng ayat na yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay at sino man ang mangamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang magbibigay sa kanya ng lunas sa lahat ng kahirapan. Masya Allah. Ipagkakaloob niya sa kanya mula sa pangangailangan na hindi niya napag-aakala. At kung sino man ang magtiwala kay Allah, kung gayon sapat na si Allah para sa kanya, katotohanang si Allah ay walang pagsalang makapagtutupad ng kanyang naisin, si Allah ang naglapat na sa lahat ng bagay ng takdang saklaw o lawak. Ibig sabihin, kung magtitiwala tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapat na siya para sa atin, sapat na siya bilang tagapagtanggol para sa atin, at hindi niya tayo pababayaan. At kung nasa kalagayan tayo na nahihirapan tayo, siya yung gagawa ng paraan para makaalis tayo doon sa kahirapan na yun. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lahat ng propeta ay dumanas ng mahirap na pagsubok. Pero anong ginawa nila? Nagsabar sila at hinintay nila yung tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at mas nakakabuti yun sa kanila. At kung tingin natin sa mga panalangin natin ay hindi diniding ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na para bang hindi ito nagbibigyan ng pansin, na nandoon pa rin tayo sa nahihirapan tayong kalagayan, baka mas makakabuti yun sa atin at mas palakasin pa natin yung iman natin at humingi tayo ng tulong, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Baka mas makakabuti yun sa atin at isang araw dinggin yun ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At tandaan natin na walang mas magaling sa pag-timing liban pa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gawin natin na ang tagapagtanggol natin ay si Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahilan sa sapat na siya para sa atin bilang
isang tagapagtanggol. Jazakumullahu khairan. Fa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.